Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inipsan nito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa mga ating mga bisita mula pa sa ibang lugar, mula sa ibang bayan, sa ating parokya, ang parokya ng Nuestra Señora de la Soledad, dito po sa Camba, sa Divisoria. Isang realidad ng buhay ng isang tao ang atin pong pagninilayan sa linggong ito. Isang karanasan na halos lahat. Hindi ko alam kung meron ba kayong kakilala, meron bang tao na hindi pa nagkakasakit. Pero halos lahat, sa tingin ko, ay umaabot sa punto na either nilalagnat ka o sadyang nagkakasakit tayo ng malubha. Sa ayaw natin at hindi talaga natin gusto na magkasakit. Kasi mahirap magkasakit. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, ingatan mo ang iyong sarili. Kailangan din natin talagang kinukonsider yung atin pong sarili at yung mga tao sa paligid natin dahil mahirap magkasakit. Pero bakit nga ba tayo nagkakasakit? Minsan, kailangan natin isipin mabuti. Na nagkasakit ba tayo dahil isa ito sa panggising ng Diyos na, magpahinga ka naman, tao ka lang, may katawan ka, mapapagod din yan. Huwag mong tapusin lahat sa isang araw, lahat ng gawain kasi babagsak ka. Yung kagustuhan mo na tumulong, makatulong sa mga umaasa sa iyo, kaya umaga, ginagawa mong gabi, gabi ginagawa mong umaga, kulang pa, kung pwede nga lang dagdagan pa ng isang araw, ang 7 linggo gagawin mo para lamang kumayod, kumita ng malaki, lalo na yung mga nasa abroad na makapagpadala ng sustento o ng pera sa mga umaasa sa iyo. Tandaan mo, kung yun ang pananaw natin, may umaasa sa iyo, lalo tigit kailangan mong ingatan ang iyong sarili. Hindi natin sinasabing, wag tayong magsipag, kundi wag din natin i-deprive yung sarili natin ng tamang pahinga. Kasi tayo din ang makakawawa. Kung maraming umaasa sa atin, pag nagkasakit ka, wala ka rin minsan, wala kang ibang aasahan. Kaya mas kawawa ka. Ito yung mga realidad ng buhay.
yung magkasakit. Hirap magkasakit. Pag nagkasakit tayo, halos lahat ng pinaghirapan mo, pinundar mo, mauuwi sa lahat. O sa wala. Mauubos at mauubos. Pagpasok po nga lang ng ospital lalo na kung private, papatak na agad ang metro. Hihiga ka pa, bayad ulit. Bawat pagpasok ng nurse, ng doktor, bayad. Mahirap. Kaya imbis na gumaling, lalong nagkakasakit kasi dapat mawala yung stress pero habang tinuturukan ka, naku, magkano na naman kaya ito? Kaya imbis na mapabilis yung paggaling, lalong tumatagal ang pagkakasakit. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, ingatan mo ang iyong sarili. Yan nga yung panawagan natin, no? Sa lahat po ng mga medyo malalakas pa. Bago nyo ibuhos ang inyong sarili, no? Bago nyo sabihin, katawan ko ito, buhay ko ito, kaya iinom ka ng iinom, magbibisyo ka ng magbibisyo. Bago mo ipagpatuloy yan, tiyakin mo muna na mayroon ka ng health insurance. Tiyakin mo muna na mayroon kang ipon na kapag nasira na ang bituka mo o lahat ng bahagi ng kalamnan mo, may pangsustento ka. Kasi mahirap din, no, para sa mga tao sa paligid mo na mag-aalaga sa iyo, gagastos din sa iyo. Bagamat, no, responsibilidad natin ang bawat isa. No? At hindi natin hindi dapat pabayaan. Pero kailangan natin ikinukonsider din. Kapag malakas, matigas ang ulo. Pag nagkasakit na, sasabihin, kawawa, pinababayaan. Sino ba talaga ang nagpabaya? Yung mga tao sa paligid o ikaw mismo pinabayaan mo? So, yan ang mga bagay lang, no, na kailangan nating isipin mabuti. Lalo't-lalo na kapag nagkakasakit kasi ang tao, ang iniisip natin ay pinaparusahan tayo ng Diyos. Na matapos kang magpakasasa, no, sa bisyo, matapos kang magpakalunod sa trabaho, pag nagkasakit, ang sasabihin natin, pinaparusahan tayo ng Diyos. Hindi ibig sabihin, nagkasakit ka, pinaparusahan ng Diyos. Kung titingnan niyo po, sa ating ebanghelyo, bago pa dumating si Jesus sa bahay nila Andres at Simon, bago pa siya dumating sa bayan na yon, o kahit sa bayan siya pumunta, mayroon ng mga may sakit. At ano ang ginagawa ng mga tao? Dinadala kay Jesus o kaya naman si Jesus mismo, no? Sa ating ebanghelyo, si Jesus mismo ang pumupunta. Nilalapitan niya ang mga may sakit at ito ay kanyang pinagagaling. So, nagbigay ba ng sakit ang Diyos sa atin? Bakit pumupunta si Jesus? Ano, kukontrahin niya? Hindi. Kaya ini-establish ko kanina, bakit ba tayo nagkakasakit? Lahat naman binigay ng Diyos. Sa umpisa pa lang, ibinigay na sa tao. Sabi, lahat ng ito, kakainin mo, pwede mong kainin. Mga halaman, mga, no? O ano man yan, nandiyan yan. So bakit nagkasakit? Baka lang may pag-aabuso sa mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Pero dahil mabuti ang Diyos, kahit na may pag-abuso sa bahagi natin, darating siya para tayo pagalingin. Darating siya para tayo tulungan. Para palayain tayo sa anumang ingay dito sa labas. Diba? Isipin mabuti, no? Kasi minsan kapag nagkakasakit ang tao, yun lagi yung, dahil nga, ang daming iniisip, gastos, gamot,
sino mag-aalaga. Ayun yung laging pumapasok sa isip na pinababayaan ako ng Diyos o pinaparusahan ako ng Diyos. Naging mabuti naman ako, bakit ako ang may sakit? Bakit ganito? Tumawag ka lang, no? Lalo na sa mga may sakit na naririto, sa mga nanonood. Hindi ko alam kung bakit ka nagkasakit. Pero ang isang panawagan sa atin, tumawag ka lang sa Diyos. O kaya naman, maghintay ka lang. Paparating na ang Diyos para ibigay ang kagalingan na hinihiling natin. Pero minsan, siyempre, tanging ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kahit anong sakit, kaya niyang pagalingin. Pero isipin din natin na mayroong mga consequences din ang ating mga ginawang desisyon kung bakit tayo nagkasakit. At mayroong mga bagay na hindi na mare-repair. No? Kapag nasira ang bituka natin, hindi mo na mare-repair. Maliban na lang talaga kung pagkalooban tayo ng grasya ng Diyos. Tanging ang Diyos ang makakapagbaling o makakapagpanumbalik ng mga nasira sa ating katawan. Pero kung sakali lang na hindi ipahintulot sa kung anong dahilan, baka hinihiling sa atin, katulad ng sinabi ni karanasan ni San Pablo, naging mahina siya kasama ang mga mahihina para makibahagi sa mga mahihina. Bakit ikaw ang nagkasakit? Baka ikaw ang hinihiling na makaunawa sa pinagdaraanan ng mga katulad mo na nasa iyong kalagayan. Sana mas maging malawak din ang ating pag-unawa o ang ating pagtingin sa ating mga nararanasan. Yung bang, di ba po, minsan mga cancer o kung ano-ano pang sakit na malulubha na isang pagkakataon na biyaya din ng Diyos na makita natin to. Na may panahon pa na ibinibigay ang Diyos sa atin na unang-una makipagkasundo na sa Diyos. Bumalik ka na ulit sa Diyos. O kaya naman ay pagkakataon para ayusin ang mga bagay sa buhay natin. Relasyon o ugnayan na magandang pagkakataon nito. At yung bang isang araw po na ang bawat sakit na nararanasan natin ay makita din natin na isang biyaya ng Diyos. Mahirap, Mahirap makita na biyaya kasi nga laging nandoon sa gastos, perwisyo. Pero sana hilingin natin din sa Diyos na makita natin na mayroon din biyaya ang Diyos sa kabila ng mga karamdaman na atin pong nararanasan. Kung di man ikaw, mga malalapit sa buhay mo, minsan ilang taon na, 2, 3, hindi gumagaling, may plano ang Diyos, may dahilan ang Diyos. Pero ang nakakatiyak, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Laging darating ang Diyos. Parang maghintay lang. Maghintay lang. Kung ipagkaloob ng Diyos na manumbalik ang sigla, salamat sa Diyos. Kung hindi man manumbalik ang sigla, ang katawan, pero makita mong nanunumbalik ang relasyon ng bawat isa. Ito yung nagiging daan para kausapin, makipagkasundo, ayusin na, dahil wala naman pong mangyayari sa mga pagsisisihan. Bakit ako nagkasakit? Dahil sa'yo. Bakit siya nagkasakit? Dahil sa'yo. Hindi yun makakabuti. Pero sikapin natin, bilang isang simbahan, bilang isang komunidad, sa pangunguna ni Jesus, maaayos natin ang lahat. Bawat isa ay mayroong bahagi, mayroong responsibilidad na dapat gawin kung sakaling magkaroon ng may sakit sa ating buhay. Amen?